up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me. I think we have participant in different parts of the Philippines and even outside the country, no? So ayan, parang nakikita ko dito from Bohol, from Bisaya, from Cebu, meron ding Bicol, merong Norte, no? Meron taga ibang bansa. So as of now, we are 430. Kasi this secret is, ito po talaga yung nagbigay sa akin na multiple earnings. Iba't ibang klase ng figure. Every month, every week, every day. So ito yung mga sikretong malupit ng mga leader, ng mga tinatawag po natin ng mga mentor. Alright? So alam nyo guys, ito yung pinaka-crucial part ng pag-network, yung magsisimula tayo from the very start ng ating journey. At hindi po madaling gawin ang negosyo natin. Pero isa lang ang sinisigurado ko po sa inyong lahat, it's very easy to earn money in multi-level marketing. But it's very hard to work it out. So kung paano siya mahirap gawin, gano'n naman kadali kumita dito. And tonight, i-reveal ko po sa inyo yung mga naging sikreto ko, kung paano ko siya ginawa, paano ako naghirap, paano ako naulanan, nainitan, paano ako napagtawanan, at paano ko rin tinamasa yung journey na meron ako nga sa ngayon. Alright? Yung tipong kahit isang buwan hindi ka magtrabaho, kahit isang buwan hindi ka lumabas ng bahay, still, kikita ka pa rin ng 6 figures. Sinong gusto nun? Sino pong gusto nun? Na kahit nasa bahay ka na lang, no? Pag nakapag-build ka na, kikita ka pa rin ng 6 figure to 7 figure every month. Sinong gusto? Sinong gusto? Yan. Patype nga po sa, yan, ako, me, yan, si Coach Melody. Kasi, alam nyo, kailangan lang po natin ng right mindset. So, mamaya isi-share ko rin po sa inyo ano yung mga tamang mindset. No? My topic for tonight is all about the millionaire secret. Ano nga ba yung mga sikreto ng mga naging milyonaryo sa industriya po natin, sa ating ginagalawang career? Kasi I consider this MLM business as my entire career right now. So lahat naman po tayo, pag nagsimula sa networking business or sa multi-level marketing, this is not our career. Hindi ito yung talagang literal na nakapagtapos ka ng college, na after you graduate your college, na magtatrabaho ka dahil yung tinapos mong course, no? And at the same time, yun yung talagang nagiging bread and butter mo every day. Ang tawag po doon is nasa rat race po tayo. Ibig sabihin, nag-work po tayo is just to make our life complete in whole day. Ibig sabihin, para makakain tayo ng agahan, ng tanghalian at ng hapunan. So as we all know, sa work talaga, kung hindi ka CEO, manager, so a lot of projects na nami-miss out mo sa entire life mo, no? Marami kang mga gustong gawin na hindi mo gawa because financially, no, talagang kulang yung kinikita natin in our existing job. So ako po, nagtrabaho ko po ng almost after I graduate my college. So nakaging OFW po tayo, and then nung umuwi po ako ng Pilipinas, talagang maganda yung naging trabaho ko. So I'm earning 40 to 60,000, minsan 80,000 every month. But still, kulang na kulang pa rin. Kung may dream life ka na yung tipong every now and then may gusto kang puntahan, hindi ka mag-iisip na may gagastusin ka. So that's the essence of this training. Paano nga ba, ano nga ba yung sikreto ng mga milyonaryo? So let me show you, no? Gusto kong ipakita sa inyo ano ba yung naging network journey ko for the past 10 years of doing this business. Mahalaga po kasing malaman niyo yung blueprint. Kasi anumang career, anumang negosyo na may pattern, like say for example, yung malalaking franchising business na nasa labas, na let's say for example, the Jollibee, the McDo, the Mang Inasal, the KFC,
Yan po yung mga franchising business all over the Philippines and even outside the country. Na yan po ay may platform na sila. All you have to do is to invest. How much that? It's either 30 million man yan or 50 million. And then your 50 million, yan yung mag-work out para sa'yo. But to make it sure, hindi po makukuha yung ROI, yung return of investment na ginawa nung nag-franchise, hindi po yan makukuha in 5 to 10 years. So it will talk about 15 to 20 years para mag-ROI yung 50 or 100 million niya. But in our industry, I would like to show you how I start in my career as a networker and paano ko siya grinow yung sarili ko para magkaroon talaga ng abundance. When we talk about abundance, ito yung tinatawag natin na financially free or yung financial abundance, no? Na yung tipong you have the money to enjoy your time and you have a time to enjoy your money. Mahirap lang po kasi yung gusto mong enjoyin yung oras mo pero wala kang pera. 'Di ba? Yan yung tinatawag natin na palipas oras. Pero if you have a lot of money, pag financially free ka or financial abundance ka, marami kang oras na nagagawa na it's either pwede kang makatulong sa buong pamilya mo or kung meron kang community, you can teach, you can help your community to grow in our business. Maniwala po kayo sa akin, pag wala kang resource sa ating industriya, mahirap pong tumulong sa downlines mo. Especially if your downlines is in Visayas o kung nasa Manila ka, yung downlines mo, yung partner mo nasa Mindanao, nasa Cebu, nasa Bohol, nasa Bacolod, nasa Iloilo, nasa Manila ka. So nag-request yung partner mo sa Iloilo na mentor upline, babaan mo naman ako dito. But because you are not totally financially free, hindi ka makakababa. Nakaka-relate po ba yung lahat? Nakaka-relate po ba? Can you please type number 5? Na yung tipong gustong-gusto mong humataw, pero dahil kulang ka sa panggalaw, hindi mo magawang humataw. Yan, so daming nakaka-relate. So akala kasi ng karamihan, no? Akala po kasi ng karamihan, once na nag-join, doon na magsisimula na talaga yung pagyaman. It's not easy like that, yung networking career natin. So kailangan po natin simulan, sabi nga, start with a single period. Alright? So paano ko siya ginawa? Paano ako nagkaroon ng pagkakataon na mabago yung buhay through the networking business? So this is my journey. So my networking journey, I started with the small. So natutunan ko, this is the first time I made in myself, yung flyering. Kasi when I start networking, hindi pa uso yung social media noon. Hindi pa uso yung Facebook, hindi pa uso yung mga Instagram na yan, no? Ayan. So wag kayong mag-alala. Marami din dito sa atin na hindi pa inabutan na hindi pa rin uso yung Instagram, yung Facebook, 'di ba? I start my networking career by flyering. So sa flyering dito sa Sorsogon, tatayo ako sa tapat ng every Sunday after my church, no? Pagkatapos ko magsimba, tatayo ako sa labas ng simbahan. Maghapon ako doon, no? Maghapon ako doon, mamimigay ako ng flyers sa mga after ng mass, mamimigay ako ng flyers na yan. And early in the morning, magja-jogging ako niyan sa pier site, sa pier or sa port ng Sorsogon. So alam niyo naman, in the morning, maraming nagja-jogging diyan. Dala-dala ko yung flyers, nagja-jogging din ako. Pag may tumatakbo or nagja-jogging, sasabayan ko yan. Then after that, kakausapin ko, bibigyan ko ng flyers. Effective ba? Ang tanong, effective ba yung flyering? That time, no? In my case, very effective. Napaka-effective po. Bakit? Once na binigyan ko ng flyers, hindi ako titigil hanggat di ko makukuha yung number niya. So, importante na sa pagbibigay po natin ng flyers, hindi sila yung kukontak sa atin. Alright? So, sometimes, pag mga medyo social yung pina-flyer ko, automatically, meron na akong calling card niyan. So, flyers plus calling card, kasi napaka-awkward po na binigyan mo ng flyers tapos hihingin mo yung numbers niya, no? Numbers talaga, no? Binigyan mo ng flyer at hihingiin mo yung number niya, stranger ka, most probably hindi sa'yo ibibigay. Pero, pag meron kang flyers with calling card, it's very easy to deal with. Ibig sabihin, madali lang sa'yo na pwede mong kunin in return yung contact number niya. So, dito po nagsimula yung journey ko sa networking career ko. So, I know na marami po sa atin ginawa rin to before. But the question is, naging effective ba sa'yo?
Ang pag-flyering po kasi hindi lang dahil binigay mo yung flyers, hihintayin mo na ko contact sa'yo. That's not the essence of flyering. Flyerings, dito pa lang, dapat meron ka ng marketing materials. Dapat may dala ka ng products. Kasi bakit? Dapat dyan pa lang, na-offeran mo na. Ibig sabihin, yan yung tipong naranasan ko kasi, may tinatawag tayong beyond your limitation or breaking your barrier. So mayroon po akong training niya na breaking your barrier na kahit mag-isa ka lang, kaya mong magpalaki ng network mo. Na kahit mag-isa ka lang, pwede kang mag-approach ng maraming tao na instantly pwede mo silang bentahan. So, a lot of friends, a lot of my network colleague, no, ang mindset nila minsan, pwede mong i-apply personally. Ang minsang mindset ng flyering is don't offer a business. Another mindset yan. Flyering is you can get the contact number of the person na nabigyan mo. Minsan flyering is for awareness. So depende po yan. Pwede mong, pag nag-flyer ka, instantly kaya mo nang bentahan ng produkto. Kaya mo na siyang dalhin sa coffee shop. Kaya mo na siyang dalhin sa opisina. So maraming parte, maraming portion ang flyering. Alright? So, may in-depth training on the flyering. Kasi bakit? Pag breaking your barrier, no? Pag breaking your barrier kinandak nating training, dito pa lang, dito papasok yung strategy. Halimbawa, wala kang pera. Halimbawa, wala kang means talaga. Ibig sabihin, pumunta ka sa isang lugar, nangupahan ka, naubusan ka ng pera, nagne-network ka, so you are doing flyering. Paano ka makakabenta ng instant for your breakfast, lunch, or dinner? Kasi dapat palaban ka as a networker. Especially if you are in the outside your comfort zone. So matututunan nyo yan kasi kung ngayon talagang may guts ka na, may pera ka na, hindi mo mararanasan to. So ako kasi naranasan ko nung i-deploy ako sa ibang lugar. No? So in-apply ko yung breaking my barrier, dala-dala ko yung flyers, dala-dala ko yung products, instantly talaga kahit isang sachet ng kape nakakabenta ko. So yan po yung kailangan nating matutunan. Kasi hindi sabi nga pag 'di ba ang mindset natin dito, habang kumakapal yung mukha natin, mas lumalaki yung chance natin na maging milyonaryo sa ating industriya. Alright. So nung na-conquer ko po itong flyering na to, talagang sabi nga kapal mooks na ako, no? Ito yung mga word na kailangan yung matutunan. Ito yung mga word na tinatawag natin na jargons. No? Jargons when it comes to the word flyering. But hindi po lahat ng leader ay kayang gawin yung flyering. Hindi lahat ng member natin within the LLICians ay hindi lahat ito kayang gawin. No? Like katulad ko ngayon, pwedeng hindi ko na to gawin kasi I have the guts. So like say for example, yung mga taong hindi sanay lumakad sa kalye, 'di ba? So marami tayong nasa community na well-off na sa buhay. So bakit niya pagagawin yung flyering? Bakit hindi na lang siya mag-organize ng social na flyering strategy, 'di ba? Mag-create siya, let's say for example, Zumba with registration. So pwede niyang gawin 'yon. And right after that, value yung ibibigay natin doon. One of those po na strategy 'yon. So find your ways, no? Hanapin niyo yung pamamaraan mo when it comes. This is not a simple flyering na mag-print out ka ng flyers is mamimigay ka sa labas. This is not so simple like that. Ini-explain ko lang po sa inyo, binibigay ko lang sa inyo yung konkretong detalye, paano ko nagsimula. And this is my beginning of my career sa networking. From flyering, syempre, kailangan po natin yung starting capital. So hindi ako nagsimula sa malaki, no? Nag-start ako with my networking career, 1,500. Yung napasukan kong first networking company, no? 1,500 ang may starting capital. But after a month, nag-upgrade po ako into 50,000. Naging mobile stockist po ako doon, right? So gusto ko lang makita nyo kasi importante pong may pattern tayo. Importante na path kang sinusundan. Ano nga ba yung mga sikreto ng mga milyonaryo sa industriya na ginagalawan ko? Ano nga ba yung sikreto ng mga taong nandirito sa loob ng community na ngayon ay karir ko na din? Alright? So in our case,
Maliit lang yung capital. You can start at 2,000 or 15,889, no? So pwede mong palakihin yan. Pwede kang mag-start ng basic business center and pwede mo siyang i-grow into mobile product provider. So kailangan lang makapagsimula ka. Alright? And do whatever it takes na sundan yung mga path ng mga taong nasa industriya na nagkakaroon ng resulta. So, hindi importante yung sinimulan mong kapital. Ang importante, paano mo gagawin at paano ka magkakaroon ng resulta. Actually, capital is just a commitment. Commitment mo yan sa pinasok mong negosyo. Kasi pag hindi ka mga kapital dito, end of the day, wala ka talagang kikitain. But the mere fact na nag-start ka ng basic business center, that's your ticket. Yan na yung pinaka-ticket mo to your journey kay LLIC. Alright? So, as we go along, no, na ginagawa mo to, you are doing flyering, not necessarily na instantly flyering lang, no? Nakapagsimula ka na or part ka na ng sistema, part ka na ng platform, this is the time na mai-imagine mo na ang negosyo palang pinasok mo is a portable business. Or sa akin in my case, bakit ko pinasok ang itong multi-level marketing? Dahil portable business siya. Nung nag-start ako sa networking career ko, hindi naman ako full-timer. So almost lumipas din ng nasa 2 years din akong part-timer. No? Naging portable lang siya dahil while I'm teaching Japanese language, I'm earning in my teaching career and I also earning in my networking career. So both kumikita. Pero yun nga lang, hindi talaga totally malaki yung kinikita ko sa networking side, sa MLM side ng career ko. Mas malaki pa rin yung kinikita ko doon sa teaching career ko ng Japanese language. But when I realized, the word leveraging, nung ultimate kong natutunan at na tawag nito, na internalize or in short, yung leverage system nung totally ko siyang naunawaan, so bigla pong na-twist yung mindset ko. Paano po siyang na-twist? In-apply ko yung word na leveraging. How can I leverage myself to others? How can I leverage my time to others? How can I leverage my capital to others or my money to others? And of course, how can I leverage my talent, my skills to others? No? Kasi yung pagiging Japanese language instructor, hindi ko maleleverage sa asawa ko, sa anak ko, sa nanay ko, sa tatay ko. It can be. Hindi po pwede. Kasi bakit? Ako lang yung may alam eh. Hindi ko kayang isalin lahat yung knowledge ko sa lahat ng kapamilya ko. But when I learned to do the portable business, the leverage system, ang bilis kong na-leverage yung sarili ko sa kanila. At hindi lang ako yung kumikita. Sila kumikita rin. So from my neighbors, from my family, na-extend yun sa mga friends ko. And speaking of friends, no, we can create new friends. Hindi madali para sa akin na i-share yung negosyo na to sa lahat ng mga kaibigan ko. Kasi bakit? Tingnan nyo po guys. When I starting my career in networking, especially when I resign in my job, no, a lot of my friends, sinasabihan ako na tanga raw ako. Bakit? Naman, kasi malaki yung kinikita ko as a Japanese language instructor. And I resign and I focus on the networking business. No? But okay lang. A lot of my friends is nawala talaga sa circle ng friends ko. Ibig sabihin, yung mga kasama ko nung ako po'y nagtuturo pa, unti-unting nawala yun sa akin. Kasi bakit? Nire-recruit ko eh. The word recruit. No? Kasi when you go along in this business, matututunan mo yung mga level up words, level up knowledge, level up attitude on doing this business. Kung dati lahat network, recruitment yung nababanggit, so we are not in the recruitment. Kasi bakit? Recruitment is like recruitment agency. So we are doing partners. So yung mga friends ko na hindi ako maintindihan, abay, iniwasan ko na sila. Start na rin ako mag-unfriend ng mga sa Facebook. Di ba? So, bakit? Dito, pwede mong ipasok lang yung gusto mong tao sa industriya natin. You can work with the like person na magugustuhan mo. Ibig sabihin, yung mga kaibigan mo na negative, huwag mo munang pansinin sila. Hintayin mo na nagdadrive ka ng sarili mong sasakyan,
na ipinupost mo na yung bagong bahay mo, nagpo-post ka ng mga travels mo, and that's the time na pwede na sila mismo yung magtatap sa'yo. And the same process na nangyari sa networking career ko. So after all of this, no, marami akong nawalang friends and a lot of new friends ang na-create ko doing the business. Ito yung naging resulta. For the past 10 years of doing this career, no, this is the time na nagkaroon po ako ng sasakyan. So alam nyo, I think 6 months ago, no, may isa talaga akong sobrang negatibo sa networking business. And for the past 9 years na hindi kami nagkikita, suddenly lang po, no, nasa abroad kasi siya. Nung umuwi siya, yun, nagko-commute pa rin, walang sasakyan, no, hindi pa nakakapagpabahay. So nakita niya for the past 9 years na nagkahiwalay kami, after kaming magkita, nakita niya yung resulta ko sa industriya. Alam niyo po ba guys na walang tanong-tanong? Sabi niya, magkano ba yung pwede kong simulan dyan sa negosyo mo? Para magkaroon din ako ng mindset na 3 to 5 years from now, kung anong resulta na meron ka, yan din yung magiging resulta ko. Alam niyo guys, when the result comes to you, it's very easy to engage with other people. Napakadali na lang pong kumuha ng business partners pagka ikaw ay may resulta na. But habang wala ka pang resulta, may kailangan kang gawin. Alright? So, my journey ay magiging pattern nyo. So, and the rest is history. So, a lot of my friends, minsan yung iba nahihiya sa akin dahil diniclined ako before, but as of this time, a lot of my friends is engaging sila sa anumang negosyo na meron tayo ngayon. So yung travel, alam nyo, yung dating nagtrabaho ko sa Japan tapos babalik ka ng Japan just for leisure, no? Very important po ito. Yung pattern na to, very important to. Dati, ginugol set ko lang to. Dati, dinidreams ko lang to. Pero when it comes to reality, nung naging totoo siya, no? Overwhelming po talaga. Na ito yung fruit of labor. Fruits of labor po ito na nangyari sa akin. So very important po na matutunan po natin ito. At very important na sundan nyo yung pattern na to. Paano natin ginawa? No? Ito pinapakita ko sa inyo is the result. But how I start, yun yung dapat nating tingnan. Yun yung dapat yung silipin. Kumbaga, yun yung dapat yung i-mindset din sa sarili nyo. Paano ako magsisimula? Ano yung magiging effective start? No? Pwede kang mag-create ng maraming starting point. Diba? Kailangan nyo mag-create ng starting point. Pag hindi effective, change starting point. Sabihin kung maraming pagkakataon sa buhay natin na binigyan tayo ng mga taong para sa atin, abay i-maximize mo yan. I-treasure mo yan. Alright? And at the same time, yung first time naming mag-travel sa Hong Kong, no? I think this is 5 years ago. Yung itsura ko po dito, hindi pa talaga ganun ka, hindi pa nag-LLIC yan, no? Sa mother company natin. So, nakapag Asian cruise po kami, yan yung Pisces of the Star. So, napakasarap po yan. Alam niyo po na amaze yung habang siniserve kami nung dalawang Pilipino, no? Na nandun sa Pisces of the Star, hindi siya makapaniwala na may mga Pilipino. First time ever na may Pilipinong nag-cruise dyan sa Pisces of the Star. So, kompleto yan. Pwede kang manood ng sine, pwede kang manood ng concert, pwede kang bar, no? Pwede kang mag-casino. So, kompleto po yan. So, sino pumapasok dyan? Mga milyonaryo. And napabilang po tayo doon sa mga milyonaryo na nakapasok dyan sa Pisces of the Star. Nakapag Asian cruise po tayo. Alright? And alam niyo po yon na literally nangangarap sa atin, nangangarap ako dati before na makasama ko yung Vice President, yung President, yung upline ko na umikot Luzon, Visayas, and Mindanao, and even my wife. Nangyari po yon. Na yung tipong kahit anong klase ng kumain kayo sa turo-turo, kumain kayo sa high class na restaurant, makapag-check-in ka sa napakamahal na hotel, so nagagawa mo. Because may resulta ka. Hindi ka manghihinayang sa igagastusin mo dahil alam mo na value yung kinikreate mo to your members, partners. And the rest is history. Bahay, hindi lang isang bahay, 2, 3.
So, ibinigay po sa atin ng community. Alright? So, this is most important. Yan. Medyo tinamaan lang talaga tayo. So, mahalaga po natin itong gawin. Saglit lang po. Ayan. So napakahalaga po nito dahil ang isang resulta ay hindi basta-basta nangyayari yan. Hindi instantly na ibibigay sa iyo ng network mo, hindi instantly na ibibigay sa iyo ng organization mo. It will takes a lot of patience. Ano bang resulta na hinihiling mo, hindi yan instant. Kahit anong career yung pasukin mo, hindi ito instant. Yung pagtaya nga sa loto, no? Ilang combination yung bago mo panalunan yan. Kung talaga sobrang swerte ka, pwede kang manalo. Alright? So, dito po, hindi lang po yung immediate family ko, my wife, my kids, no? But nakapagbigay pa ako ng quality time for my mother, no? Sa mga taong mahal ko sa buhay. So, nakakapagbigay po tayo ngayon ng magandang pagtulong. Not only because will off na tayo ngayon sa career, but yung tipong anong gusto man na hilingin ng parent mo na ibibigay po natin. And sa lahat ng mga buhay pa po yung parent ngayon, no? Both father, mother, mahalin po natin yan. Bigay po natin sa kanila yung mga tamang pag-aaruga. Right? Kasi yan po yung sikreto. If you want to have abundance life, kung gusto mo magkaroon ng mapakalaking resulta, mahalin mo yung mga taong nakapaligid sa iyo. Don't ignore. Maliit man or malaki yung blessing mo, share this. I-share mo yan sa loved ones mo. Alright? So, gusto ko lang po kayong bigyan ng pattern. Paano natin makukuha yung mga pangarap natin? Ways to get our dreams. Of course, nandyan po yung ating employment. Diyan po ako nanggaling. So, ang capital po niyan for 16 years, dati 16 years na ngayon, nadagdagan ng 2, di ba? So, 500,000 kulang na kulang po yan. But, salary, mababa niyan, 20,000. Maganda-ganda na po yan pag 20,000 na po, especially if you are in the province, no? So, ang expenses mo yan, almost mga 15,000. So, ang take home mo, normally, 5,000 per month. So, ibig sabihin, so 500,000 times percentage po, no? So, 100 months, almost, ito po, 8.3 years bago mo makuha yung 500,000. Diba? Another one is business. Sa business naman, no? Sabi ko nga po, pwede kang mag-franchising, pwede kang magtayo ng restaurant mo, whatever. No? Apartment, so 5 million, ito maganda-ganda ng negosyo yan. Kung meron kang 5 million capital. Ang return of capital naman yan estimated is 3 to 5 years. Kung apartment yung pinagawa mo, 3 to 5 years, pwede nang bumalik yung 5 million mo siguro. Or, I think, hindi pa. Diba? Another one is maging OFW tayo. So, normally, capital niyan, placement fee, no? 300,000. Kung talagang from zero ka, bago ka makalipat, no? And normally, 3 years contract. So, for the past 3 years, kikita ka ng milyon. But your expenses, ako po, for the past 7 years na nag-OFW po ako, millions of resibo ang naipon ko. Nung pauwi na ako, talagang milyon ang naipon kong resibo. Alright? And number 4, the trending, kumbaga trending career in the modern history, the MLM business. So sa atin po sa LLIC, you can start with 15,889, magandang start na po yan. Ang return of capital niyan is unlimited income. Pwede kang magkaroon ng unlimited income. So kung ito yung ways to get our dreams, ano yung transition? Meron pong transition yung technology natin right now. So let me show you the technology transition. Dati po nung I was in Japan, no? Every week po akong nagsusulat sa aking misis. Ibig sabihin, every week nagsisend po ako ng love letter, no? But when it comes to technology, after my 2 years in Japan, nauso po nun yung Messenger. Yan. Messenger noon. Sa Yahoo po yun. So, nagkaroon kami ng once a week dahil meron pong library doon sa Japan na meron computer kasi hindi pa ako afford makabili sa bahay. Sobrang mahal pa ng computer that time.
So nakiki-computer lang ako sa library. So every Saturday nagchat-chat po kami. Talagang purely chat lang, Messenger. And nagkaroon po ng marami po, may Friendster, may High5. When it comes to multi-billion industry in the social media, yung tinatawag po nating Facebook. Na-establish po siya ng February 4, 2004. So 2004, nang na-establish siya, hindi naman ganon kadali. Hindi ganon ka bilis yung ano niya, yung transition from different social media platform. Pero alam niyo na kinain ito kinain ni Facebook si Friendster tsaka si High5, si Messenger. Ito ay nag-trending. Kumbaga talagang Facebook, alam na alam po tayong lahat. Ibig sabihin, yung biography po natin, alam na alam po ni Facebook. Alam na alam ni Facebook lahat ng sikreto natin. Lahat ng profile natin. That's why, as of this time, very effective po yung Facebook marketing. Why? Pag tinay up natin si Facebook ngayon as our business partner, di ba? Nag-start ka with 15,889, hindi po dyan natatapos. Kailangan mong gumastos sa marketing expenses mo. At marketing expenses, yan po yung mahirap sa lahat. Bakit? Nagbabayad ka na hindi pa sigurado yung pay-in. So you are paying Facebook ads na hindi sigurado. Bibigyan ka ni Facebook ng mga kliyente. But ikaw pa rin yung magko-close deal. Ikaw pa rin yung kakausap para pumasok sa ating negosyo. And sa mga susunod nating training yan ang tatalakayin natin. Facebook, sobrang naging bilyonaryo. Billion dollars ang in-increase. Alright? Next is the cryptocurrency. Established naman po ito noong 2008. Japanese po yung nakadiscover nito na cryptocurrency. And right now, ginagamit po, di ba? Ang dami nang ginagamit. Cryptocurrency lang na pwede mong i-convert into Bitcoin, into peso, into dollar, into euro. So pwede siyang i-convert. At sobrang mahal ng cryptocurrency. Alright? And another one is the Zoom application, which is we are using right now. Try to imagine March 31, 2022 lang po nag-start. But soared up to 1,500% ang in-increase niya. So when it comes to meetings, siya po ngayon, talo niya yung Yahoo Messenger, talo niya yung Google Apps, di ba? When it comes to Zoom platform or the meeting platform, number 1 po ngayon si Zoom application. And that's why, very easy na lang po yung pagninegosyo natin ngayon when it comes to multi-level marketing. Yung technology transition, binago po ito ng lahat. Ginawang easy. Kung dati kailangan mo pang puntahan sa Luzon, sa Mindanao, yung prospect mo dito, as long na meron na kayong camaraderie, or in short, meron na kayong understanding, kahit via Zoom, pwede mo nang gawin. Hindi mo na kailangan gumastos ng plane ticket mo, hindi mo na kailangan gumastos ng barko mo, but by creating a Zoom meeting, sasabihin mo lang sa upline mo, may Zoom link ka ba? Director, pwedeng pahiram ng Zoom link mo. May prospect ako sa Cebu. That's it. Technology transition will make you millionaire in our industry. Paano naman, Director June, yung offline? Yan. Ano yung naging transition ng offline to online? Napakalaki po. The network transition from offline to online. Dati, grabe talaga. Kailangan mong mag-bus, mag-jeep, mag-tricycle, papunta sa prospect mo. Operational expenses is very high. Yung time expense mo is very high din. Limited yung market dahil minsan isang araw yung pupuntahan mo, magta-travel ka ng 5 hours, isa lang yung makakausap mo. And pagdating mo sa kausap mo, nako, ang dami pang alibay. Di ba? Skills, years to develop. Kasi bakit? Kailangan mong matuto doon sa mentor na nagme-menti sa iyo. Di ba? Learning is expensive. Dito po nauso yung mga life coach. Yung trainer, mentor. Dito po, nung I was in the mentorship program, my mentor is Mr. John Callum. Lagi ko naman ito ini-explain kasi bakit? I attended kay Kulayko, kay Chinkitan, and a lot of more, kay Pindion, But
ang talagang nagano sa akin, nag-mold sa akin to how to become expert, no? Expert talaga, no? Is Mr. John Calum. Ang dami ko pong natutunan diyan. So, yung in-depth training with John Calum, grabe po. Diyan ko po natutunan how I become, kung paano ako naging ganito. And hindi po by book yung ating ginagawa. By experience ang natutunan natin kay Mr. John Calum. Dahil pag by experience yung sinishare mo, a lot of people ang makaka-relate sa'yo. A lot of people yung hindi by book yung tinuturo mo, but by experience. Kasi mas masarap pong ituro yung experience mo. Mas masarap pong namnamin yung resulta na nanggaling doon sa experience na natutunan mo. Alright? So, learning is expensive. So, paano naman sa offline or sa online? So, operational expenses mo is computed. Mako-compute mo yung operational expenses mo when it comes to Facebook ads. Kasi yan po yung itinuturo ko ngayon dahil yan po yung effective. So everyday right now, no, nakakapag-generate po tayo ng 20 to 30 client. Ibig sabihin, kliyente na pwedeng maging business partner. Hindi lahat po ng mag-engage sa Facebook ads ay magiging business partner mo na. So papasok ka pa rin doon sa sorting. But Facebook is paying every message. Sa bawat prospect, bawat mag-engage dyan, babayaran mo sa Facebook. So that's why computed mo na. Pwede kang mag-set ng budget mo everyday. Alright? Yung market, pag pinag-usapan, worldwide market, lahat ng mga OFW in different countries pwede mong ma-market. Yung skills, days to develop, nako, napaka-iksi lang. Why? We have a lot of leaders, members na ang gagaling ng magturo ng digital marketing. Yung learning, it's free. Libre lang po. All you have to do is to give your time para matuto sa ating online platform. And believe me guys, hindi lahat ng partners under your team ay capable mag-online. So you need to sort it out. Sino yung mabibilis matuto? Sino yung magagaling sa technology? Marami po sa atin, sa members natin na hindi pa rin maka-relate, hindi pa rin maka-cope up sa online platform. And that's why you need to create your offline and online leaders. Okay, malinaw po. Can you please type number 1 sa ating chat box kung malinaw po ito? Kasi importante na, let's say for example, no? So halimbawa na lang, sa pag-create po ng prospect, ng market, it's very important to know your market, to know your prospect. Halimbawa, nag-top ka ng lahat mga teachers, pero hindi ka engaging sa mga teachers. Ibig sabihin, ang dami mo nang kinakausap ng mga teachers, pero wala kang napapapail. Ibig sabihin, hindi mo yung linya. Wala sa line of knowledge, learnings, and skills mo na makapag-close ng mga maraming teacher. So you need to find another prospect, another target. Target po ang tawag doon. O, let's say for example, targetin mo mga security guard. Huwag mo nating litin yan. Kasi bakit? Yan yung mga dreamers. Yan yung maraming, di ba? Ang daming dumadaang tao dyan sa pag-guard, no? Especially kung hindi masyadong mahigpit yung binabantayan nila. So maraming tao yung dumadaan sa kanila. O dyan pa lang, pwede na silang mag-flyering. Paano kung maging effective ka sa lahat ng mga security guards? Di ba? Buong Pilipinas, meron yung mga agency. O yung may-ari ng agency, pwede bang ma-market natin? Yes. Yung supervisor ng security guard, pwede bang mag-engage sa atin? Yes. Kung naging effective ka doon, ubusin mo lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas. Guys, you need to think your market. Kailangan mong alamin saan ka magaling. Yung strength zone mo when it comes to market. Very important po to. Akala ng iba, nung nag-discuss po ako dito sa isang leader na matatawag ko siyang acne leader. Sabi niya, Director Jun, napakasimple naman niya na network journey mo na yan. Alam ko na yan. But I asked a question sa kanya. Kung alam mo na to, dapat marami kang downlines. Dapat marami kang partners. Evaluate mo ngayon yung network mo. Sa tingin mo, swak ba yung training na binibigay? Kasi nagawa mo na ba to? So napatigil po siya, napatulala po siya. Sabi niya, oo nga, no? Akala ko ganun-ganun lang.
Yung offline, online, akala ko ganun lang kadali. Pero pag ginawa pala, sobrang hirap direct. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Mga kapatid, mga brothers and sisters, ano ba? Mga partners. So, we can create our pwede kang mag-set sa team mo ng code name, ng tawagan, di ba? But of course, kailangan solid yung grupo mo. Dapat nasusuportahan mo sila kung saan sila malakas. Anong klase ba ng market ang mabilis mapapay nito ni leader A? Ano bang uri ng prospect ng market ang mabilis mapapay ni leader B? So dapat alam mo yan as a leader. Alam mo yan as an upline. Or baka even you, hindi mo alam kung sino ba yung market na malakas ka. Sino ba yung mga gusto mong itap na instantly or pag pinalo off mo, automatically nagpipay in. Ito po yung sikreto dyan. Kung gusto mo ng malaking duplication, alamin mo yung strength zone ng mga leaders mo. When it comes to creating business partner. Mahalaga po yun. Challenge ko po yan sa inyong lahat. Hanapin mo yung strength zone mo sa pagpapapayin. Kung lahat ng teacher effective ka, ubusin mo lahat ng teacher sa vicinity ng area mo at mag-i-expand yan. Lahat ng mga pulis, lahat ng mga army, lahat ng mga empleyado, no? Kung malakas ka dyan, magaling ka dyan, dyan ka mag-focus. Alright? So, are you learning, guys? Are you learning? Can you please type number 5 if you are learning? Yan, come on, come on. Alright, si Sir Ferdy, unang-una. Si Ma'am Fizel. Alright, thank you very much. Okay, so let's continue. Next is, yan, ito na. Ito na yon. What is the millionaire mindset? Millionaire mindset, dati ang dami kong ginagawa sa sarili ko na ano nga ba yung tamang mindset ng milyonaryo, no? Alam niyo may kanta na, no? I have a millionaire mind. Say yes to success, di ba? So, the millionaire mindset itself, I think I have 8 millionaire mindset dito, no? First is dapat risk taker po tayo. Rest tuloy, no? Kung risk taker ka, whatever it takes, kahit ano pang pagsubok, kahit ano pang struggle ang dumaan sa'yo, dahil risk taker ka, kaya mo itong gawin. Kaya mong magkaroon ng sobrang laking resulta. Kaya mong magkaroon ng resulta na never sa panaginip ay pinangarap. Okay? So it's very important na malaman po natin gaano ba ka-risk taker ako na gawin ang negosyo na to? Gaano ba kahalaga na maging risk taker when it comes to multi-level marketing? Dapat pag risk taker po tayo, whatever it takes, no? Hindi ka isiling nag-give up. Hindi mo sinusukuan yung ina-aspire mong maging business partner. Baka sinabihan ka lang ng ayoko dyan sa networking, sinukuan mo na. Alam mo naman kayang maglabas ng starting capital. So pagka mga ganyan yung prospect mo, risk taker ka. Dapat sobrang kulitin mo yan. Kahit umabot mang 1 taon, 2 taon, huwag mong titigilan hanggat hindi mo siya nakukuha. Kahit pagkasalubong mo na siya, iniiwasan ka niya, humanap ka ng pagkakataon na masalubong mo ulit siya. No? But of course, may mga parameters yung the way you follow up. So dapat, risk taker ka, every now and then, nag-i-evolve, nagbabago, nagle-level up. Yung unang-una, yung itsura mo. Hindi yung itsura na mabago yung mukha. Ibig sabihin, nagle-level up ka the way you talk, no, the way you act, the way you ano pa yon? The way yung mga galawan mo, yung pormahan mo, dapat nagbabago yon, no? Very important po yun as a networker. Ibig sabihin, pag risk taker po tayo, willing to start all over again. Mawala man sa iyo lahat, nagka-resulta ka na, nagkaroon ka ng malaking grupo, nagkaroon ka na ng malaking organization, tapos suddenly biglang naglaylo lahat. You are willing to start all over again. In short, risk taker ka,
Kahit mawalan ka pa ng leaders sa ngayon, kahit lahat ng leaders mo ngayon lumipat, nag-transition man yan into traditional business, hindi ka apektado. Kasi bakit? Willing kang mag-start kahit mula sa zero. Ito yung sikreto ng mga milyonaryo. Bakit sila patuloy na naging milyonaryo? Ito yung sikreto ng mga earners, why they are still continuous earning. Dahil never silang nane-negative sa mga nalalaga sa grupo nila. Attrition rate in our organization is very, very high. Kung baka sa 100 na nag-join sa'yo, maybe dalawa lang yung active dyan. Ibig sabihin ng active na ginagawa si LLIC whatever it takes. Risk taker siya. Na yung tipong pag sinabi mo, oh, mag-seminar tayo, mag-trainer, yes, upline. Kahit wala pang naging resulta, willing to start all over again. Ibig sabihin, pwede siyang mag-back to basic. Paano yung prospecting, paano yung invitation, paano mag-present, paano mag-follow up, no? Kaya niyang gawin ulit yun, kahit na nasa higher level na siya. And that's the secret, no, of millionaires. That's the mindset of millionaires in our industry. Okay? Next is willing to sacrifice. So a lot of networkers hindi to kayang gawin. Marami po akong kakilala for the past 10 years of doing this career. Marami po akong kakilalang mga milyonaryo dito na ang pagsasakripisyo ay hindi kayang gawin. So why you need to sacrifice? Sa sacrifice po, when it comes to income, natutunan ko po yung 80-20 principle. Inaaway na po ako ng misis ko dahil bakit daw kung magpakain ako sa leaders ko sobrang mahal, bakit daw pag sila, dinadala ko lang sila doon sa mga mumurahing restaurant. Alam mo, sino po naka-experience ng ganon? Can you please type sa ating chat box? May naka-experience pa po ng ganon sa mga leaders nila na pinagsabihan ng misis, ng nanay, ng kapatid na bakit pag kami, dinadala mo kami sa mga medyo mumurahing restaurant, bakit pagka nagmi-meeting kayo, kung saan pa doon sa mamahamahaling restaurant? Sino po ba yung naka-experience ng ganon? Yan, si Jeremy. Si Miss Marites Belmonte. Alam niyo guys, ganun talaga, no? Kasi paano mo sasabihin na payaman yung negosyo mo kung, let's say for example sa atin, high-end tayo, 15,889, tapos dadalhin mo lang yung prospect mo doon sa turo-turo. Doon mo kakausapin sa ang daming langaw na lumilipad. I'm not against with that, no? Kung yan ka nagsisimula. But think about it. Let's say for example, ang kakausapin mo engineer, tapos lalatagan mo ng 15,889, 75,889, or even MPP or SBDO. Tapos dadalhin mo lang sa maliit na restaurant. Yung tipong may mga kumakahol ng aso, yung tipong may naghahabulan ng mga bata doon sa paligid. So sa tingin mo, mapapapayin mo yung ganon. Of course, dadalhin mo siya on a finding restaurant. Yung tipong paglingon niya talaga yung ambience pang milyonaryo. Ito po yung kailangan nating matutunan. We are willing to sacrifice. And even our family, minsan nasasacrifice natin. Again, mindset. Mindset mo sarili mo. Diba? Kasi if you cannot mindset yourself in the future, kung nakikita mo lang ngayon, na kailangan kumita dahil kailangan kong madala yung family ko, kailangan namin travel. No? Yan. Mute ko muna. So kailangan po natin to, why I'm trying to explain it to you guys. Bakit kailangan kong diinan to sa inyo? Because experience ko to. At bakit ako naging milyonaryo sa networking industry, sa ating career? Because na-mindset ko yung sarili ko. Nung unti-unti nang lumalaki, di ba? Alam niyo, na-adapt ni Mrs. yung mindset na gano'n? Talagang grabe. Panalong-panalo yung mga leaders. Kasi bakit? Alam niya kasi na ito yung sikreto sa pagpapalaki ng grupo. Willing tayo mag-sacrifice. Alam niyo, a lot of meetings ng mga anak ko sa schools na hindi ako nakaka-attend. So that's why ginawa ko, nag-create kami ng guardians. So siya yung taga-attend ng meeting. Kumbaga siya na yung nakilala. But na-mindset ko yung mga anak ko doon pagdating doon. Intramurals, family day,
ng schools. So madalas po akong hindi nakaka-attend. Why? Because pinili ko na mag-serve sa community. Pinili kong isacrifice yung family day ng anak ko sa school just because I have an schedule sa ating community. Bakit? Ano yung thinking ko? One of this day, makikita ng mga anak ko yung sakripisyong ginawa ko. Dahil may task and reward akong binibigay sa kanila. So kung gaano ako magbigay ng task and reward doon sa mga leaders ko, ganun din ako magbigay ng task doon sa mga anak ko. So if you can do it, by this week, ganito yung gagawin natin. And that's very effective. Yung task and reward. Hindi pwedeng akin to, akin to, akin to. You need to sacrifice, especially your income. Ngayon, kung kumikita man ako, I remember when I was in 3rd to 5th year ng networking career ko, wala akong savings. Pero 5 years of doing business, I almost earned mga 8 million. Pero pag tinignan mo yung bank ko noon, walang kahit 100,000. Kasi bakit? Naibalik ko yun sa network. So after 6 years, 7 years, doon na talaga. Doon na lumabas yung bahay, doon na lumabas yung mga investments, no? Mga insurances, di ba? Doon na lumabas. O, doon mo na ibibida ko na yon. Sabi, kunin mo na ako ni Lord, wala na. Baga, happy na yung family ko. Hindi na sila maghihirap ng katulad ng pinagdaanan ko sa pag-network when I starting networking business. So, we are willing to sacrifice. Ibig sabihin ng willing to sacrifice, give all what you have. Bigay mo muna yan. Wisdom na meron ka, huwag mo ipagkait. Training na meron ka, implement mo ang lagi sa grupo mo. Kasi networking business is all about training. It's all about mind setting. It's all about duplication. And it's all about relationship. Di ba may kasabihan tayo? Di ba? Na, ano nga ba yung kasabihan na yun? Love your downline. Love your upline. Love your director. Love your mentor. But don't make love to your downline or upline. Very subject po yun. Very palaisipan po yun. When we love our downline, upline, ibigay mo lahat. No? But don't make love to your downline, upline. Malinaw po yun. Okay? Give all what you have. May restriction din syempre. But when it comes to training, when it comes to duplication, when it comes to mindsetting, ibigay mo, itodo mo. Ibigay mo yan lahat. Kasi bakit? Yan yung magpapalaki ng organization mo. And you are always willing to sacrifice. Nung ginawa ko yan, talagang grabe. Iwan ko kung ang lahat ay alam na ng kwento ko. Diba? Isang araw, nag-travel ako to Bisaya, 5 days travel to Bisaya. Diba? After 5 days, umuwi ako. Hindi pa ganun kalaki yung kinikita ko nun eh. Umuwi ako na talagang walang mga pay-ins. Ubos lahat ng budget ko. Pag uwi ko ng bahay, nakamaleta na yung mga damit ko. Imagine, 2:00 ka ng madaling araw, dumating kasi from Bisaya, magro-roro pa pa Sorsogon. So that time, wala pa akong sasakyan. Nag-abang lang ako ng mga bus from Bisaya na pa Manila. So doon ako sumakay. Para pagdaan ng Sorsogon, drop by lang. Diba? So 2 a.m. in the morning, pagkatok ko sa bahay, nasa may pintuan na yung 2 maleta. So naranasan ko po yun. But again, sabi ko nga, the rest is history. Masarap balikan yung mga bagay, yung mga nangyari sa buhay ko as a networker na ngayon, kwento na lang. No? History na lang kung paano ako naging successful in our industry. And I know na every one of us na nandito sa Zoom room, sa 54 participants including me, hindi nalalayo yung kwento ko sa kwento nyo. Even hindi eksakto na kwento ko, alam ko sa ngayon marami nang nag-aaway ng mag-asawa dahil nagpo-focus ka sa networking career mo sa LLIC. Diba? Maraming nagsiselos na asawa, na boyfriend, na girlfriend dahil
dikit na dikit ka sa kinakausap mong downlines mo, partners mo, di ba? So if you are not willing to sacrifice, di mo kailangan mag-justify sa misis mo, sa asawa mo, sa girlfriend mo. Ang kailangan mo magsakripisyo. Pakinggan mo lang, unawain mo. After that, mawawala naman yan. Kung nagselos lang yan, huwag mong patulan. Pag pinatulan mo yan, nako, paktay ng network mo, paktay ng negosyo mo. Sinong mawawalan? Kami ba? Downline, upline mo ba? No. Ikaw yung nawalan. Kasi bakit? Alam mo na malaki yung mangyayari sa iyo dito sa network. So that's why always willing to sacrifice. Give all what you have. Next is no excuses and reservation. Pinasok mo na to, nandito ka na sa loob, do it whatever it takes. Pilitin mo na magkaroon ka ng napakalaking resulta. Hindi pwede na hindi ka magkaroon ng resulta. Walang excuses. Hindi excuse yung wala akong ma-invite, wala akong ma-sponsoran. Hindi yan excuse. Hindi excuse yung wala akong pamasahe. Hindi excuse yung malasakit ang ulo ko, may sipon ako. Hindi dapat sana hindi ako dahil drowsy ako. Hindi ako nag-training ngayon dahil maghapon na run out dito sa amin. And hindi pa ako prepared sa i-share ko sa inyo kanina. So, prepare ko lang to about 30 minutes. So, nakakapag-conceptualize ako. Ano ba dapat kong i-share sa inyo? Although may start slide, ay given na yon, but itong mindset ng pagiging milyonaryo, it's not easy to create a module na alam mong hindi galing sa puso mo. So bakit ko siya nagagawa kaagad? Because this is coming from my experience. Na yung mga panahong nagbibuild pa lang ako ng network ko, wala akong excuses sa negosyong pinasok ko. Wala akong reservation sa pag-create ng organization. Because gusto ko magkaroon ng napakalaking result. And again, dapat ito yung mindset mo. Sa isip pa lang, dapat milyonaryo ka na. Ginagawa mo na lang ngayon. And that's why this is the mindset of a millionaire. Mindset pa lang, milyonaryo ka na. Ginagawa mo na lang. So, sabi nga, fight kung fight. Laban kung laban. Pag sinabi ng upline mo na, ikaw yung mag-talk dahil hindi ako makakapag-talk. Yes, upline. Kahit bali-baliktad pa, no? Hindi excuse Coach Fatima, Coach Te, Coach Annabel, Coach Christy. Yan. Hindi kayo magandang upline. Talagang pinapangalangan sa chat box. Walang excuses. Alright? Fight lang kung fight. Pag walang pay-in, okay lang. Kasi bakit? Pag walang pay-in, magkakaroon at magkakaroon yan. Wala ka lang dapat excuses sa pag-create ng mga prospect mo. Wala ka dapat reservation when it comes to learning. Subok lang ng subok. Di naman lahat ng speaker magagaling eh. Sa una lang yun. Diba? Alam mo kahapon, nung nasa office po kami, may ano tawag doon, morning routine sa office. Pinapakinggan ko yung nag-present. Hindi ko na po babanggitin. So, Director Hernan ang nag-mentis sa kanya kahapon. Magaling siya, magaling. Magaling yung flow magaling, pero marami pang dapat i-correct. Even kami before, hindi naman talaga totally yung mannerism, yung action, intonation ng boses. So, napag-aaralan along the way. Ang importante lang, willing kang matuto. So, nakita ko sa kanya, hindi pa hilaw na hilaw pa talaga maging speaker. Hindi pa pwedeng pakawalan. But, he is willing to learn. Willing na willing siya. Meron siyang tinatawag na, yung kahapon, meron siyang tinatawag na instinct. Meron siyang tinatawag na charisma doon sa kausap niya. Kasi ini-involve niya yung kausap niya, hindi lang present ng present. And that's very important when presentation. Wala ka dapat excuses, wala kang reservation doon sa mga ini-input sa'yo na along the way, marirealize mo na tama pala si upline, tama pala si mentor, tama pala si director. Or maybe say, tama pala yung naiisip ko. Kailangan ko palang enhance yung skills na yon. So no excuses, no reservation, fight lang kung fight. Napakahalaga po ito. So marami po kasi sa atin dito na mahihain ako, may mga sinasabi, yeah, di ba? Marang may sinasabi natin na
Hindi ko yan kaya kasi talagang grabe, hindi ko yan linya. Lahat naman po tayo dito na nasa loob, hindi naman natin ito linya eh. Sino ba dito yung nag-aral talaga ng networking sa eskwelahan? Wala. Kaya nga yung negosyo natin, this is for all. Para sa lahat to. Dati mga blue collar job lang ang pumapasok sa networking business. Pero ngayon, doktor, engineer, abogado, grabe. Sobrang mga milyonaryo. Bakit? Kasi dito, unlimited yung pwedeng maging resulta mo. Kahit attorney naman, di ba? Hindi naman instantly nakakapagpabahay. Kahit attorney, basta't legit, legal, ethical, moral ang ginagawa ng isang attorney. Wala namang instantly na may house and lot kagad, may sasakyan kagad. Hindi ganun. Basta tandaan po natin, if you are working to somebody, hindi ka po basta-basta magiging millionaire. If you are working to somebody, pinapayaman mo yung somebody na pinagtatrabahuan. Di ba sa ladder of success, di ba? If you are working to yourself, you can make a fortune. But if you do hard on your job, you can make for living. So, malinaw po yun, di ba? Pag ginalingan mo sa trabaho mo, you are always doing your life for living. But if you do hard on yourself, especially in multi-level marketing, pag lagi mong nile-level up yung sarili mo, believe it or not, 1 to 2 years from now, lahat ng nakita mong resulta ko, ito yung magiging future. 2 to 3 years lang. Everyday mo siya yung tipong para kang walang almusal, walang tanghalian, walang hapunan na ginagawa ang LLIC. Believe me guys. Kahit lahat lang starter na kukuha mo, believe me guys. Lalaki at lalaki yung grupo. No excuses, no reservation. Next is consistency. Sabi nga, it's not a perfection. It is simply refusing to give up. So we need consistency in our network, in our character, in our attitude. Consistency, nire-refuse mo yung pag-give up mo sa lahat ng negative impact na nararanasan mo sa buhay mo, na nararanasan mo sa organization mo. Dahil pag wala tayong consistency on what we are doing right now, maglilid po tayo into give up. So, ibig sabihin ng consistency, nire-refuse mo yung pag-give up sa lahat ng bagay na pwedeng maka-apekto sa paglaki ng organization mo. Let's say, for example, very sensitive ka. Consistent kang nagpa-follow up, consistent kang nag-training sa grupo, pero sensitive ka sa mga pinupuna din sa'yo. Hindi lahat ng trainer perfect. Hindi lahat ng nag-training is magagaling. Diba? Hindi lahat ng mga nag-training is effective. Maybe yung training ko effective sa 25 na nasa Zoom room, at maybe yung training ko ngayon ay hindi effective doon sa 30 na nasa Zoom room. But, eto yung sekreto doon. Kahit anong klase ng training, kahit anong klase ng trainer, kailangan mong kunin yung magandang pwede mong gamitin na i-apply sa sarili mo. And I will always do that. Kaya kung mapapansin mo, syempre, ini-evaluate ko naman yung sarili ko every now and then na nagtutok ako eh. Nagle-level up ba ako sa palagi kong pagte-training? And I think for the couples of weeks, hindi niyo po ako nakita sa Zoom room, di ba? Hindi ako nag-training. I think mga 2 weeks na hindi ako nakapag-training, nakapag-LBOP. But still, we have a lot of business partners, we have a lot of distributors na nag-PPM. Direct, bakit hindi ka nag-training? Bakit wala kang training? Di ba? Alam niyo kung bakit? Na-busy po ako sa TikTok. Na-busy ako dun sa pag-create ng content sa posting. At wag po kayo mag-alala, hihimayin po natin yung Facebook. Sa susunod kong training, lahat po ng aspect
paano tayo magki-create ng market sa Facebook, ituturo ko po yun sa inyo lahat. Paano i-maximize ang social media? Paano i-maximize yung TikTok na yan? Yung Reels. Dahil hindi tayo fast learner when it comes to technology. And alam yan ng mga partners natin, alam yan ng mga LLICians, kung sino-sino yung mga tinatap ko na medyo magagaling when it comes to technology. Hindi tayo nagre-rely. Huwag kang mahiya kung hindi mo alam. Di ba may training tayo na the power of asking. Always ask. Ask, ask, ask. Pwede mo maging consistency yan? Yes. Kung hindi mo alam, consistent ka lang magtanong sa may mga alam. And that's very important. Okay? So malapit na po ako matapos. Next is, tuloy-tuloy ka lang. Yung sabi ng consistency, tuloy-tuloy lang. Huwag kang mapapagod. Huwag kang maninegative. Kasi bakit? May parating sa'yo. Hintayin mo lang. Basta't consistency mo itong ginagawa, believe me guys, papasok, darating yung taong para sa network mo. Darating yung taong magpapayaman sa'yo. Darating yung taong payayamanin mo. Both versa yun. Vice versa, it's either payayamanin ka or payayamanin mo. Pag pinayaman mo siya, mas magiging milyonaryo ka. Alright? Yan. Next is, you need to be hungry for learnings. Dapat lagi tayong uhaw, gutom sa mga kaalaman. Dahil even yung simple na prospecting, kung hindi natin nagagawa, try to evaluate yourself. Itinuro sa atin, 5 fingers of networking. Prospecting, invitation, presentation, follow-up, closing. But dito sa prospecting, di mo magawa, paano pa yung 4? Di ba? Di ka nakakapag-prospect, sino yung ma-invite mo? O wala kang na-invite, sino yung pipresentahan ni upline or pipresentahan mo? Di ba? Wala kang na-presentahan, sino yung ipa-follow up mo? Sino yung i-close deal mo? That's easy. So if until now, hindi mo ma-perfect yung 5 fingers ng networking, may other words yan eh. Skills kaya pag tinawag natin prospecting, invitation, presentation, follow-up, and closing. Yan yung skills natin na kailangang taglayin. Basic skills ng pagiging distributor. So for that, dapat we are always hungry for learnings. Pag lagi tayong nasa part ng upline, director, paano nga ba ako magganito, magganyan? So the power of asking is well as applicable in this part ng mindset ng pagiging milyonaryo. So kung nakaretain to sa'yo na dapat pala I always hungry on the learnings that I have to learn to create more business partner under my organization, this is for you. Ibig sabihin, never stop learning. Never, ever, ever stop learning. So sa time na hindi ka pa nakakapag-create ng thousands of distributors, partners under your organization, don't miss it up. Always hungry for learnings. Kasi balikan ko kanina, dapat galingan mo sa pag-create ng pattern. Pattern kasi ang tawag ko doon eh. When I make my nag-create po ako ng P30K Club. Yan. Yung P30K Club project ko. Naging effective po ako dun sa mga teachers. Kaya halos karamihan ng mga members ko dun is teachers. Ang recognition ko noon Saturday, Sunday. So every Saturday and Sunday, busy yan. Busy sila. So may isang lugar kami na pinagkukumpulan, doon kami. Talagang fine restaurant yun. And first ever in my history sa networking career ko na yung 2 top leader ko, pinaranas ko siya, nagbayad ako ng almost 18,000. 3 kami kumain, 18,000 binayaran ko. Talagang mahal na restaurant. Hindi kami nag-stay doon kumain lang kami. Just dinner lang yung kinain namin. So yung tipong 3 kami pero 6 yung nag-serve sa amin na crew. Sabi nung 2, Ups,
Paano namin ito mababayaran sa iyo? Sabi ko sa kanila, hindi nyo kailangang bayaran sa akin yan. But may challenge sa inyong dalawa, maghanap rin kayo ng dalawa na gagawin nyo yung ginawa ko sa inyo. So pass the experience. How many of us yung nakakagawa ng ganito? How many of us na maitrip yung taong nagbibigay sa iyo ng income on your group A and group B? Hindi ko sinasabi na wala kang ginagawa. Hindi ko sinasabi, but I just to share my experience on my entire networking career. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ito yung naging effective na way ko paano ako nakawin ng maraming distributor. Paano ako nagkaroon ng, actually right now may bago akong page na ginawa, The Millionaire Maker. No? Bakit ko yung ginawa? Kasi nagawa ko na sa ating mother company. Nakapag-create ako ng more than, I think, 15 millionaires in my organization. And I think, may mga 20 nagkaroon ng sasakyan or more than 20 nagkaroon ng sasakyan under my team. And still right now, lahat sila tuloy-tuloy pa rin without my supervision. So yun po yung na-create natin, no? Na minsan tatawag na lang, mentor, pwede bang magpa-training kahit isang beses lang sa isang buwan? And I do that. Kasi bakit? That's part of my responsibility. Diba? So, very important. Nung ako'y nagsisimula, I'm always hungry for learnings. Kaya kahit sino ang nagtutok dyan, talagang inuupuan ko yan, nagkikreate ako nagtitake down notes ako. Because I never stop learning. Kasi networking is a continuous learning. May mga strategy na hindi epektibo sa grupo ko, na epektibo sa ibang grupo. Let's say for example, itong si Group A, effective yung strategy ko. Pero dito kay Group B, hindi effective. So manonotice mo yan sa grupo mo. Yung, di ba, may mga leaders ka na hindi magkakapareho ng awareness, hindi magkakapareho ng level sa buhay. Yung mindset mo dito, hindi epektibo sa mindset mo dito. And that's why as a upline, no, ikaw yung nag-iisip, ikaw yung mag-feed doon sa mga downlines mo. Ikaw yung magsusort. Alright? Ikaw yung magbibigay ng direction. But, you are very lucky kung ang nasa under ng organization ay magaling mag-isip ng mga estratehiya, diskarte, paano magpalaki ng organization nila. You are very lucky for that. At kung makakuha ka ng mas magaling sa iyo under your organization, that's fine. Huwag mong awayin na ikaw yung magmagaling kaysa sa kanya. Kung magaling siya, do it. Pabayaan mo siya sa diskarte niya. As long na effective, as long na ginagawa niya ng ethical moral, pabayaan mo siya. Kung kaya mag-stand alone, go for it. Hindi mo kayang pigilan yan. As long na productive. Alright? Yan. Next, ability to listen. Dati ito yung wala ako. Hindi ako nakikinig sa sinasabi ng upline ko. Why? Feeling ko sobrang galing ko sa kanya. Teacher ako eh. Diba? So alam ko yung makaka-relate yan. Lalo na pagka dominated mo yung tao, siyempre, naranasan ko magturo, nagkaroon ako ng mindset na bahala ka sa buhay mo. Pag hindi ka sumunod sa akin, pwede kitang ibagsak. Pag hindi mo talaga, literally, mababagsak siya. Kasi bakit? Hindi niya ginawa yung mga kailangan gawin. Quizzes, recitation, exam, pag hindi niya ginawa, so talagang yung resulta ng ano niya is bagsak. So nai-apply ko yan before nung nag-start pala ako sa network. When my downline is not following me, sabi ko sa kanya, bahala ka sa buhay mo. Total, nag-invest ka na rin sa akin eh. So nagkaroon ako ng mindset na gano'n. Hindi ako nakikinig sa sinasabi nila, upline, ito dapat yung gusto kong gawin. No, that's not. Hindi mong gawin yan. Ito yung dapat gawin mo. So ini-resist ko yung strategy na meron ako. Pero hindi pala effective sa kanya. So ito pong ability to listen. This is not only for the downlines. It's also to their uplines, our mentors. You need to listen vice versa. Kasi bakit? Ang pinag-uusapan dito is a great communication. When it comes to ability to listen, not only because you are gaining knowledge, instruction,
When it comes to ability to listen, this is the millionaire's mindset. Ability to listen is to create a good communication. Dapat maganda lagi yung communication nyo. Right? Hindi pwede na one-sided. Kasi yung mga downlines natin, uplines natin, hindi mo yan pinapasahod. There are your business partners. Always remember that. Yan. Hindi mo sila kinuha dito para pagalitan, hindi mo sila kinuha para diktahan. No, hindi po ganyan ang pag-network. Ability to listen is to create a good communication between each other. Yes, in your organization, downline mo siya. Yes, in your organization, upline mo siya. But respect each other. It's very important. When you listen to each other, magkakaunawaan kayo. Kahit nagsisigawan pa ko yan, kahit nagbabangayan pa ko yan, it's the part of the business. But end of the day, you need to listen. Yung ability to forgive and forget, yung ability to give patience, to give humility. That's the essence of ability to listen. Hindi pwede na napakinggan mo lang, sinisiraan ka na, abay, hindi mo na pinapansin. So, pwede mo siyang i-confront. Kinumpronta mo siya, hindi para bugbugin, hindi para suntukin, but kinumpron mo siya para pakinggan at magkaroon kayo ng good communication. So, a lot of upline, downline ang nag-aaway, a lot of networkers na hindi nagkakaroon ng magandang relationship because they don't know how to listen. They don't have the ability to listen each other. Alright? So again, tatanungin ko lang po kayo. I need to have an answer. Nakaka-relate po bang lahat? Natututunan po bang lahat? Can you please type number 3 sa ating chat box? May natututunan po ba kayo? Come on, come on. Yan. Ayan, akala ko ako na lang nagsasalita dito. Alright. So, it means ability to listen is silent to listen. Minsan may mga pagkakataon na di mo kailangan magsalita sa mga sinasabi niya. Kailangan mo lang siyang pakinggan. Alright? That's the other way around kung paano ka mag-treat ng upline downlines. Okay? Yan. And attitude to gratitude. Nagdagdagan lang ng F. Bakit nagkaroon ng F? Attitude to gratitude. Ito yung minsan, maliit na bagay, malaking bagay, marunong tayo magpasalamat. Especially to our Almighty God. Magkakaiba man po tayo ng denomination, but always give gratitude sa lahat ng bagay na nangyari sa atin. Malaki-maliit yung resulta, pasalamatan natin yung ating Panginoon. Pasalamatan natin yung mga partners natin down the line ng ating organization. Yung say thank you for what they did to us, no? Say thank you kung may binigay tayo silang magandang mindset sa atin. Say thank you sa upline natin na nagbigay ng opportunity to become LLICians. Mahalaga po yun. And attitude to gratitude, ito yung tinatawag na gratitude is the best attitude. Wala pong tatalo dito. Diba? Kahit sino magbabaw sa iyo if they have the attitude to gratitude. Diba? Kahit pinagsabihan ka ng masama, thank you ko pa rin. Kasi malalaman mo na hindi naman ikaw yun eh. Ma-evaluate mo sarili mo, ako ba yun? Ay, salamat kasi mababago ko yung attitude na yun. Pag pinuri ka, syempre, mas lalaki yung tenga mo. Say thank you. Pag kinongratulate ka, wag lang yung parang, yes, ako kasi yan eh. Siyempre, kailangan mo ako i-congratulate. Say thank you. By saying thank you kasi, ako in my experience, hindi po yung feeling yan eh. Talagang
touched by the heart yan. Tinatouch mo yung heart ng kausap mo. Yung parang taimtim yung pasasalamat mo. Hindi lang labas sa bibig yung sinabi mo, but it comes from the heart. Okay? And I think last, na gusto kong i-share sa inyo is never quit attitude. Sabihin na never quit attitude, ito yung nakikita mo sa negosyo natin, nakikita mo sa industriya natin, nakikita mo sa platform na meron si LLIC is the future. You are not doing the LLIC is just for living. Sabihin, hindi mo siya ginagawa dahil gusto mo lang kumita ng malaki. Ginagawa mo siya dahil alam mo na marami kang matutulungang partners, distributor, marami kang matutulungang kapamilya mo dito sa industriya natin. Never quit attitude is you can create whatever you want in the future, not only in a matter of time na nandirito ka. So, broad po yung pananaw mo. Never quit attitude, it referring po sa no regret, no surrender. Sabihin, kahit wala pang nangyayari sa iyo ngayon, wala kang pakialam. Kasi bakit? Alam mo in the future, malaki yung mangyayari sa iyo. Ito po yung ibig sabihin ito. And never quit, no surrender, no? No regret, no surrender. Ito yung mga ginagamit ng mga armed forces natin. Kasi yan yung sinumpa ang tungkulin nila. Kailangan talaga nilang gawin to, whatever it takes. And because you are aiming your future na maging milyonaryo, magkaroon ng bahay, magkaroon ng magkapag-travel, lahat, everything you dreams is mangyayari dito. But it's not easy. Hindi ito overnight success. Kailangan po talaga natin na gawin. And never quit attitude is applicable in a millionaire's or in a millionaire mindset. So I think a lot of US asking sa sarili mo, magagawa ko ba to? Kasi even nung nagsisimula pala ako sa ating negosyo, magagawa ba namin 8 GUB directors yung task na binigay sa amin ng management? Kasi wala kaming experience in management eh. Alam namin hatawan. Wala kaming pakialam. Diba? Basta ang alam namin, pag nag-network kami, may resulta. So ngayon, ibang level po kami. Ibig sabihin, ang iniisip namin is the future of LLIC distributor. Paano namin ano yung ituturo namin na mas mabilis yung magiging resulta ng bawat isa? Diba? So mahalaga po yon. And that's why I created this training tonight. And for the 50 participants na still listening dito sa ating training for tonight, I hope na nag-sink in po sa ating lahat whatever I discussed for tonight. Dahil ang mahalaga po hindi yung kung ano ako na nag-discuss sa ito. Ang mahalaga, paano niyo ito may apply sa sarili niyo? To become a millionaire mindset, to have a millionaire mindset, ito yung kailangan. Dahil kung ano mang meron kami, ito yung in-apply namin sa sarili namin. Okay? And for that, sabi nga po, winners are not people who never fail, but people who never quit. Yan po yung importante. Ang mga winners, ang mga milyonaryo, hindi ito yung mga taong di nag-fail. But yung mga taong di sa panaginip ay nag-quit. And lastly, before we end, always think this. Always apply this. Avoid the 3I. As a network leader, kailangan po natin humility, patience. And always, always avoid this 3I. First is yung mainis tayo sa sarili natin. Huwag kang mainis sa sarili mo kung di ka pa nakakapagpa-paid, wala kang ma-invite. Huwag kang mainis. At lalong-lalo na huwag kang mainis sa mga downline mo kung hindi ka sinusunod. Kasi bakit? Yan yung maglilid sa'yo to poor leadership.
Another one, wag po tayong mainip. Kung hindi ka pa man nagkakaroon ng resulta sa ngayon, it's okay. Bakit? Nasa part of, nasa processing stage ka pa lang. So wag mainis, wag mainip, and especially, wag na wag ka pong maiinggit sa resulta ng nakakarami sa community natin. Okay lang yan. Kasi bakit? Meron ka ng pattern. Kung sila man ay naging milyonaryo na, nagkakaroon ng malaking income every week, it's okay. Kung ikaw wala pa, it's okay. May ibibida ka na. Sa ating community, may kumikita ng ganito every week. Sasabihin mo lang, hindi pa dumarating yung mga taong magpapayamanin ko. And that's why hindi ko kailangang mainip at maigit. So with that, guys, maraming salamat po. To God be all the glory. Once again, I'm your director, June Pareha, all the way from Sorsogon City, at nagsasabi po sa inyo na whatever it takes, do it. Dahil ang pag-asenso sa multi-level is a continuous learning. So thank you very much, and back to you, Director Hernan.